Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, CPP, NPA, NDF, persona non grata sa Toboso, LGU, umigting ang paninindigan kontra insurhensiya. Hotel sa Pasig na iniuugnay sa Pamilya Defensor ipinasara dahil sa human trafficking. 200 OFWs mula Kuwait dumating sa NAIA agarang tulong inilatag ng gobyerno. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Idineklara ng Konseho ng Toboso bilang persona non grata ang CPP, NPA, NDF kasunod ng engkwentro noong April 19 sa Barangay Salamanca na ikinasawi ng 19 na katao. Sa resolusyon, hinikayat ang mga barangay na palakasin ang mga hakbang para sa kapayapaan at kaunlaran kasabay ng suporta sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Ayon sa LGU, nagdulot ng takot at pagkaantala sa kabuhayan ng mga residente ang insidente. Kinumpirma naman ng Barangay Salamanca na walang naitalang anumang pahintulot o abiso para sa research o immersion activity ng anumang grupo sa lugar. Iniulat din na walang residenteng nasawi sa sagupaan. Samantala, suportado ni Senator Rizzo Ontiveros ang hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR upang matukoy ang buong katotohanan. Ipinasara ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang isang hotel na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor matapos madiskubre umano ang operasyon ng human trafficking at prostitusyon. Batay sa closure order na inilabas noong April 27, huli ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y iligal na aktibidad sa raid nang masagip ang 54 na kababaihan kasama ang iba pang mga tauhan, opisyal at customers noong April 21 sa Blue Hotel na pag-aari ng Zerine Development Corporation. Ayon sa mga otoridad, lumabag ang establishmento sa Republic Act No. 9208 at mga probisyon ng Revised Penal Code. Nauna nang sinampahan ng kaso ang asawa at anak ni Defensor na umano'y may kaugnayan sa pamamahala ng hotel. Mariing itong pinabulaanan ng kampo ng Defensor at iginiit na wala silang kinalaman sa operasyon. Giit naman ng NBI, mananagot ang sinumang may control o benepisyo sa establishmento kapag napatunayang sangkot sa krimen. Ligtas na dumating sa bansa ang humigit kumulang 200 overseas Filipino workers o OFWs mula Kuwait sakay ng Gulf Air Flight GF-154 na lumapag sa NAIA Terminal 3 nitong April 28. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagbigay ng pagkain, paunang tulong pinansyal at pansamantalang matutuluyan. Inihahanda na rin ang kanilang pag-uwi sa mga probinsya sa pamamagitan ng transport assistance. Kasabay nito, tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang buong legal at welfare support sa pamilya ng nawawalang marino na si George Francis Miranda matapos lumubog ang barkong kanyang sinasakyan sa Strait of Hormuz noong March 6. Nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Department of Foreign Affairs o DFA upang tiyakin ang patas na investigasyon at proteksyon sa karapatan ng seafarer at kanyang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.